Man, bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan eh. Hindi yan spur of the moment eh. Magandang hapon po mga kababayan. Narito po ulit ang inyong Masa Masid. At yun na nga mga kababayan, narinig po natin ang intro ng ating video na kung saan ay lumabas ang katotohanan na matagal na po talaga nilang pinaghandaan itong paghuli dito sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? I-deny man nila, itago man nila yung katotohanan nito, pero yung baho po nila mga kababayan ay lalabas po yan. Diba? Unti-unti na po natin nadidecode yung mga impormasyon na kailangan po natin na magpapatunay sa kasinungalingan ng administrasyon na ito at ganun din sa mga kabulastugan nitong mga pulis na nagpapatupad ng batas, no? Imbis na proteksyonan yung mga kababayan po natin, ay sila po ang nagbibigay halimbawa para mang-api at takutin yung ating mga kababayan. So, malinaw po sa ating intro mga kababayan na itong pangyayaring ito. So bago po yan ay nais po natin pasalamatan ng lahat ng mga subscribers po natin na patuloy na tumututok dito sa ating mga ginagawang reaction videos. Maraming po salamat mga sir at ma'am. Yan. So sana i-share po natin yung ating ginagawang reaction video para po malaman din ng mga kababayan po natin na hindi pa nakakaalam yung mga kaganapan at mga kasinungalingan ng bangag admin na ito, mga kababayan. So, dahil dyan, simulan po natin yung ating reaction video at pag-usapan natin itong post ni Optic Politics, no? Which is, ito rin naman ay mapapanood na sa mga interview ng mga network ang patungkol dito sa sinabi ng tagapagsalita doon sa ICC. Sabi po niya dito, no, na the surrender of Mr. Duterte or Rodrigo Duterte to the ICC is something that of course was the decision of the Philippines, mga kababayan. Di ba? So malinaw mga kababayan na yung ginawa nilang pag-aresto dito kay Pangulong Duterte ay pinlano po nila na matagal ng panahon na mapapatunayan yung mga kasinungalingan na pinaggagawa nila, pinagsasabi nila dito sa atin na kung saan ay sinabi ni Marcos Jr. na hindi po kami makipagtulungan sa ICC. Yan po ay kasinungalingan mga kababayan. Dahil doon kanina sa hearing ay may binanggit si Senador Amy Marcos, no? Patungkol dito sa mga miyembro ng ICC na kung saan pumasok sa bansa po natin noong mga nakarang taon pa, no? Month of October, at nagsimula sila imbestiga dito sa nangyaring war on drugs ni Pangulong Duterte. At take note mga kababayan, yung mga dokumento na nakuha nila ay binigay mismo ng alam mo na, PNP. Diba po? Nabanggit yan sa hearing ni Senador Amy Marcos kanina na sila nga daw ay nahihirapan kumuha ng mga ebidensya na to. Bakit doon pagdating doon sa ICC ay walang kahirap-hirap na nakuha ng mga investigador ng ICC yung mga dokumenta, no, which is nakalagay din doon sa warrant of arrest daw ng ICC dito patungkol dito kay Rodrigo Duterte. Di ba?
So malinaw na malinaw mga kababayan, nataliwas dun sa mga sinasabi nila BBM, Justice Secretary Boying Sinungaling Rimulya, na wala silang ginagawang pakikipag-ugnayan sa ICC at pagtulungan sa investigasyon ng ICC. Yan po ay kasinungalingan mga kababayan dahil nakakuha sila ng ebidensya, no, na ginamit nila dito sa pagkuha ng pag-issue ng ICC ng warrant of arrest. Ano? So doon nila kinuha yan sa data ng PNP. So malinaw mga kababayan na yung ating Philippine government ay nakipagtulungan, nakipagkontsabahan dito sa ICC investigator, which is may binanggit pa nga si tama yung may binanggit dito si Madam Maharlika, no, na nagkaroon na nga ng pagpasok ng mga ICC sa Pilipinas nung buwan ng Oktubre. Tama si Maharlika. Sinabi nilang fake news. Napatunayan natin na mayroong record na yung ibang naka-check-in dito sa Midas Hotel. Which is binanggit din po yan ni Madam Maharlika. Di ba? So sinasabi nilang fake news itong pinapakalat ni Maharlika. Pero eventually itong mga kababayan, lumalabas po yung katotohanan na totoo lahat ng mga pinagsasabi ni Maharlika sa kanyang channel. Di ba? So, ito na nga mga kababayan, dumating na tayo sa punto ng kaarestuhan dahil sa pag-traidor nitong ating gobyerno sa pagtulungan ni BBM, Secretary Rimulya at ng mga pulis kagaya na General Torre. Diba po? So lahat yan nakaplano. At sabi nga ni General Torre, mamaya papakita ko sa inyo na talaga may plano na, matagal na. So tuloy lang natin ito. As if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na galangin natin yung batas dun sa ICC kasi nandun na nga siya So, ang kailangan na lang talaga patunayan na mali yung mga charges laban sa kanya. So tayo, nananawagan yung Pangulong Duterte natin na dumistansya tayo dun sa issue ng kaso doon sa ICC. Hayaan natin gumulong yung kaso doon. Ang importante tayo dito, gumagawa tayo ng pamamaraan para maiparating sa gobyerno natin yung kamalian na pinagagawa nila, na kasinungalingan na ginagawa po nila, no? Patungkol dito sa pag-aresto dito kay Pangulong Duterte. So, ang sabi nga dito, no, it will have to be submitted to the judges. Sabi nga dito, I cannot speak what the judges might say. So, hayaan na lang natin. Andun na yun. Wala na tayong magagawa dahil nandun na yung labanan na to ng legal at ng mga magagaling na abogado, no, sa pagitan ng prosecutor at ng defense doon sa ICC. So, malalaman natin, talagang lalabas ang katotohanan dyan na talagang gustong idispatcha ng gobyernong ito, gobyernong BBM, si Pangulong Duterte at yung kanyang anak na si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Di ba po? Kasi nagsimula yan sa confidential fund, talagang tinahitahinan nila yan hanggang sa gusto nilang mawala sa eksena itong mga Duterte sa politika dito sa Pilipinas. So, itong binasa nating statement kanina, ito yung pahayag ni Dr. Fadi El Abdallah, no, spokesperson ng International Criminal Court. No. Ito po ay interview ng The Big Story ng One News. Okay? So, mapapanood niyo yan pag na-search nyo, mga kababayan. So, punta naman tayo dito kay General Torre. Okay? Sabi dito ni General Torre,
So dito, pakinggan natin mga kababayan na talagang matagal ng pinlano yung mga gantong operasyon. Bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest them and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. O see, mga kababayan, yung plano na yan, matagal na. So dito, pinapatunayan ng gobyernong ito na ayaw nila ng pakikipagkasundo o pakikiisa ng bawat Pilipino o ng bawat namumuno sa atin. Kasi gusto nilang magkawatak-watak ho tayo mga kababayan para matuloy-tuloy nila yung kanilang pagnanakaw. Diba po? Ngayon, may kasabay na oral agreement din sa Korte Suprema patungkol dito sa PhilHealth issue naman mga kababayan na malinaw na kinuhanan nila ng pondo. So lahat ng ito sa under ng BBM administration ay puro ho kasinungalingan. Diba? Mula doon sa sinasabi niya unit team, no, hanggang doon sa gumawa na sila ng move para ito si Inday Sara ay unti-unti nilang madispatcha, no? Binigyan ng pain na 125 million na confidential fund. So doon sila nag-concentrate sa confidential fund ni Inday Sara, which is nanggaling din doon sa Office of the President. Diba? Ito yung ginamit nila pain laban dito kay Inday Sara Duterte. Diba? So, patunay, mga kababayan, na tinrabaho talaga ito ng gobyernong BBM. Kaya naglustay sila ng bilyones para lang madispatcha itong si Pangulong Duterte at si Inday Sara Duterte. So, tuloy po natin. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose na paglabas ng warrant, tamang-tama naman na sa Hong Kong siya. Pero during the planning session, sir, were you part of it? Or even before ka pa naging si ADG chief? Or nung naging si ADG chief ka, nagkaroon ng plan? Can you disclose that to us? Anticipation kasi yan ng pagdating ko actually may mga plano na eh. Dahil In place. anticipation ng warrant ng ICC yan eh. Hindi ko malaman kung kailan sila nagsimula noon. Pero, nung ibinigay sa akin ng mission, I really told them that let me succeed and fail on my plans. Kung succeed ako, on my plans. Pag mag-fail ako, on my plans also. Para wala naman ako sisisihing iba. So kumbaga meron silang existing in place, but also sinabihan mo sila na you have your own system and strategies. Isa rin sa mga sinabi ni Secretary Remulla, General, na kayo raw po ay personal choice ni PNP Chief Marbil. So when you received the order of implementing the arrest, so dito natin putulin itong panayam dito kay General Torre. So malinaw na mga kababayan dito sa interview ng spokesperson ng ICC na talagang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na ipadala si Pangulong Duterte doon sa The Hague. Na kahit na walang kaso dito sa Pilipinas na naisampa, ay talagang minikos-mekos na po nila mga kababayan, no? Para pwersahan na madala ang dating Pangulo doon sa The Hague at harapin ang kaso na malinaw naman po na binigay or binigyan ng mandato ng mga Pilipino ang dating Pangulo para linisin ang droga, linisin ang kalsada mula sa mga kriminal. No, alam naman po natin na talagang naglipa na bago pa man umupo si Pangulong Duterte. So, kung tinupad man ni Pangulong Duterte yung mandato na binigay natin sa kanya, yun po ay para sa atin. Yun po ay para sa mga susunod na henerasyon. Hindi po para sa kanya yun. Ang sabi pa nga niya sa mga pulis, di ba? Gawin nyo ang trabaho nyo, ako ang bahala.
which is tinupad po niya yung mga kababayan. Na ito naman po ay malinaw na hindi niya pinabayaan ang mga pulis. Sinagot niya yung mga akusasyon, mga kaso laban sa kanya. At tinupad niya yung promise niya na haharapin niya yon. Kahit saan man tayo magpunta. Yun po yung sinabi ng ating Pangulong Duterte. Na which is, totoo, na kung ginawa man niya yon para sa paglilinis ng mga drug lords, droga, linisin ang Pilipinas mula sa epekto ng droga, ay para yun sa lahat ng mga Pilipino. Di ba? So, dito natin malalaman yung talagang tumupad sa mga pangako nung nangangampanya pa siya. Ito yung taong may isang salita. No? Dahil dyan, Pangulong Duterte, palakpakan natin dyan. Na tinupad niya yung mga pangako niya nung kampanya. No? Pero, sa kasalukuyang administrasyon, sa lahat ng ipinangako niya mula nung nangangampanya hanggang sa ngayon, ni wala man lang natupad. Di ba po? Wala. Yung 1 milyong pabahay taon-taon, natupad ba? Wala. Yung pagpapabuti ba sa kalagayan ng mga Pilipino, no? Yung kanyang pangako na ituloy-tuloy ang nasimulan ng dating Pangulong Duterte, natupad po ba yun? Wala. May nakikita ba kayong malalaking infrastructure na sinimulan sa panahon ni BBM? Wala. Oh? 20 pesos na kilo ng bigas, natupad po ba? Okay na sumagot, mga kababayan. So ano-ano pa ba yung mga pinangako niya na hanggang ngayon hindi natupad? Na dinagdagan pa niya yung kasinungalingan niya, no? Sa pamamagitan ng pag-deny na hindi namin papayagan yung ICC na pumasok dito para maimbestiga dahil hindi na tayo hawak o hindi na tayo napapaloob sa ICC. Tanga. So, Mr. President, yung mga pangako mo ni minsan hindi nangyari. Lahat ng mga sinasabi mo kinokontra ng mga kilos at gawa. Ganyan mang trip yung mga lango. Lango. Lango sa kapangyarihan. Ganyan yung power tripping, mga kababayan. Labo-labo na nga sila ngayon sa Malacanang. Diba? So tayo po, bilang mamamayang Pilipino, nasa atin po ang kapangyarihan. Sa darating na Mayo 12, sa eleksyon, pakita natin yung persa ng mga Pilipino. Marami dyan, silent lang yan, pero nakatanim na sa isip at puso nila na itong gobyernong ito ni Bangag Jr. ay puro kasinungalingan at puro kabulastugan ang mga pinagagawa. So, sana, mga kababayan, ay magising po tayo mula sa kabangagan ng administrasyong ito. No? Lahat ng mga pangako niya, lahat ng mga gusto niyang isulong ay walang nangyari. Ay mag-isip-isip na ho tayo. Diba? So, lahat ng mga sinasabi niya sa mga rally ngayon, asahan pa ba natin matutupad yan? Kayo na bahalang sumagot diyan. At alam kong hindi talaga mangyayari ang mga sinasabi niya. Diba? So, yun lamang po, mga kababayan, yung ating usapin sa araw na ito. At please, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, alam ko na may mga nanonood din po kahit pa paano. So, subscribe na po kayo dyan sa ating channel, no? Masa Masid TV.
No, suportahan niyo po yung ating ginagawang mga video. Wala man tayong kinikita dito dahil hindi naman tayo malaking content creator, no? So, gusto lang natin magbahagi ng mga impormasyon na alam natin na magagamit ng mga kababayan natin, no, para sa pang-araw-araw na desisyon sa buhay. Kung ano man po yung na-share ko dito sa inyo, alam ko po na meron din kayo kahit paano nakuha. 'Di ba? So, yun lamang po mga kababayan ang aking maibahagi sa araw na ito. Maraming pong salamat at mag-ingat po tayo.